Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So, katatapos-tapos lamang ko ng unang sesyon ng Senado at ng Kamara. At kasabay nito ay naihalal na rin po nila ang mga mamumuno sa kanila sa 20th Congress. Sa Senado ay si SP, Senate President Chis Escudero, at sa Kongreso ay si Speaker Martin Romualdez. So marami ang nagtatanong kung ito bang dalawa na to ay mapagkakatiwalaan pa ba ng tao. So unahin natin kay Speaker Romualdez. Alam naman natin na nung nakaraang 19th Congress ay puno ng kontrobersya ang pamumuno ni Speaker Romualdez at dalawa sa pinakakontrobersyal na kinasangkutan ng Kamara. Una, ang 2025 national budget at ang ikalawa ay ang pagsampa o pagpa-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At sabihin na rin natin na para bang meron siyang kinalaman sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. At ngayon nga ay nililitis o on trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So, pagdating naman po sa katanungan na kung siya ay mapagkakatiwalaan, sad to say, maraming Pilipino ang wala ng tiwala kay Speaker Romualdez. At syempre, alam naman natin sa katatapos-tapos lamang po na State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pinaka-highlight nito o ang pinaka-highlight ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay patungkol sa korupsyon na kung saan marami ang napayo ko, kasama na rin po ako dahil nung banggitin niya itong mga sablay na flood control project sa buong Pilipinas ay buong tapang, buong tapang at sa wika na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ay buong kapal ng mukha na nagsitayuan ang mga kongresista at pinalakpakan ang bahagi na to ng talumpati ng Pangulo. So, dito parang medyo kinilabutan ako sa kanilang naging aksyon o reaksyon nung banggitin itong mga bogus, mga supply na flood control projects at may mga naglalabasan na rin sa social media, Facebook, dito rin sa YouTube, ng mga concerned citizens, mga vloggers na nag-upload ng video na kung saan may mga flood control projects, dike, na on papers, hindi lang natin kumpirmado on papers, nakatanggap ng napakalaking halaga, pero halos hindi pa nauumpisahan o hindi man lang naaasikaso na. At syempre, sa pagbubukas ng 20th Congress, both sa upper at sa lower house, nandiyan na naman po ang alingas-ngas ng 2026 national budget na kanilang tatalakayin ngayong buwan na to hanggang bago mag-Disyembre para ma-aproban ng Pangulo, mapirmahan. So, kagad-agad namang sinabi ng Pangulo na nais niyang busisiin itong mga nasabing proyekto na to. Pero tingin ko, hindi lamang dapat yon ang busisiin ng Pangulo at i-anunsyo, i-imprenta, ipaalam sa tao ng mga proyekto kung hindi pati itong tupad, yung mga financial assistance sa mga kababayan natin na mahihirap,
Yung ba ay nakarating sa kanila ng tama? O baka naman pati doon, alam naman natin na may mga ghost sa beneficiaries na tinatawag. Wala naman talagang ganung tao, pero meron nakalistang ganon sa mga listahan at kinukubra lamang ng mga korap nating mga politiko. So kaya doon sa bahagi ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos na patungkol sa korupsyon ay buong giting, buong kapal ng mukha na nagsitayuan itong mga kongresista na to upang pumalakpak sa pagsang-ayon ba? O pumapalakpak sila dahil ipinamumukha nila sa atin, maging sa Pangulo, na wala tayong magagawa sa korupsyon na kanilang ginagawa sa ating bayan. So, pagdating kay Speaker Martin Romualdez, siguro dapat pangunahan din niya, hindi ba? Ilahad niya yung mga proyekto na natapos ng kanyang kasalukuyang nung nakaraang 20th Congress, yung kanilang mga inaprobang budget, ipakita nila sa atin kung yan ba ay nakikita na ng mata, nahahawakan na ng kamay, napapakinabangan na ba ng mga tao. Dapat lamang po yan. Dahil ngayon, sa tingin ko, ito magiging trending ito. Itong mga kababayan natin na nag-upload ng mga videos. Dapat sana hindi lang yung mga flood control projects sa kanilang mga lugar ang ina-upload nila. Kapares na lang nung pamumudmod ng ayuda sa mga kababayan nating mahihirap. Dapat na i-upload din nila yan. Nakikita natin dapat yan. Kung talagang yung mga tumatanggap niyan na mga talagang sa burak ang hirap, natatanggap ng maayos at hindi kinukupitan ng mga taong pinagdadaanan ng nasabing mga pondo na yan. Ngayon, pagdating kay Speaker Romualdez, sa tingin ko hindi niya hawak o hindi niya masasabi na may tiwala sa kanya ang tao dahil ligid siya ng kontrobersya at korupsyon. Ngayon, para mapatunayan niya na siya ay ikarapat-dapat na maging speaker, karapat-dapat sa tiwala ng tao, pakita niya itong mga project na to kung ito ba ay totoo, ongoing ang construction, lahat dapat maipakita niya. Dahil hanggat hindi niya nagagawa yan, dapat siguro lapitan na natin ang ating mga kongresista sa bawat distrito at kausapin na dapat palitan na siya. Alam niyo, mga kababayan, hindi naman natin sinasabi na lahat ng politiko ay kurap. Pero nakararami sa kanila, sigurado ako ay kurap. Kung talagang seryoso si Speaker Martin Romualdez na linisin ng korupsyon ang gobyerno na to, ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kaanak, dapat mag-umpisa sa kanya. Maipakita niya na ang ginagastos ng Kamara, yung mga budget na ina-allocate, ay nakikita, napapakinabangan ng tao. Dapat may ebidensya siya ron. So, diyan ko muna iiwan pagdating sa katanungan na yan. Ang kapalaran, ika nga, ni Speaker Romualdez, Martin Romualdez. Dito naman tayo kay, again, Senate President Chis Escudero. Alam niyo, si Senator Escudero ay, masasabi kong matalino. Sa lahat ng politiko na nakita ko, si Senator Escudero ang hinahangaan ko pagdating sa politika. Sa dunong, sa pakikibagay sa mga kapwa politiko, lahat yan nagagawa niya. Hindi nangangahulugan na nagtitiwala ako sa kanya. Ang sinasabi ko lamang,
sa katangian ng isang politiko, hawak na halos lahat. Si Senator Chis Escudero ang katangian na yan. Pagdating naman sa tiwala, well, ako personal masasabi ko, hindi niya pa napanghahawakan o kailanman hindi niya mapanghahawakan ang tiwala ko. Mananatili akong nagdududa sa bawat politiko na makakaharap ko, na makikilala ko. Dahil yun ang tama. Hindi ako yung tipo ng tao o yung tipo ng mga vlogger na pinabayaran nila na sumisipsip sa kanila para lamang sa views, subscribers, sa pera. Natural, gusto ko rin yun, syempre. Gusto ko rin yung kumita. Gusto ko rin yung dumami din yung mga subscribers natin. Pero ang pinakagusto ko ay yung laging nakabantay sa mga politiko na to. Kung sila ba ay gumagawa ng tama o gumagawa ng mali. Kung gumagawa ng tama, purihin natin. Pero kung gumagawa naman ng mali, sa tingin natin, dapat tuligsain natin dahil yun naman ang tama. Hindi ako pumapanik sa kahit na anong partido, sa kahit na anong politiko. Tinitingnan ko yung kanilang dunong, yung kaya nilang ibigay sa ating mga bumuboto sa kanila. Ngayon, si Chis Escudero, hawak niya lahat yun. Masasabi kong hawak niya lahat. Dunong, pakikisama, karisma, politika. Complete package ika nga. Ang problema lang talaga, sa tingin ko, kay Chis Escudero, at sa tingin ko, nakikita nyo rin, yung tiwala, mapagkakatiwalaan ba natin siya? Gayong alam naman natin na, kumbaga, marunong din siyang mamangka sa dalawang ilog. Alam natin na related siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga siya naging Senate President nung nakaraang Kongreso na napatalsik niya si dating Senate President Mitch Wiri. Di ba? Ngayon, siya na naman. So, at malaking boto pa ang nakuha niya. 5 lang ang hindi niya nakuha. 19 siya ang ibinoto. So, nangangahulugan lamang na pro o anti-administration ka, kaya kanyang pakibagayan. Siya naman natin nakita. Bagay, maganda rin na merong 5 na uupong minority, black sa Senado para hindi mawala yung check and balance. Tama. Abogado, si Senator Chis Escudero, sasabi kong bagay siya sa posisyon na yan. Siguro kung mabibigyan pa ng konting payo si Senator Chis Escudero, bagamat sino ba naman tayo para magbigay ng payo sa isang edukadong tao, sa isang makaranasang tao. Siguro, maipapayo ko sa kanya, wag namang masyadong hayagan. Hayagan yung kanyang pagsuporta sa isang panig. Ika nga, ang masakit sa kanya, 2 panig ang sinusuportahan niya. Kung saan, mananatiling malakas, long-lasting ang kanyang karir sa politika, doon siya. Napatunayan ko na yan doon pa lang. Kung maaalala ninyo yung inauguration speech ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Merong merong kuha doon sa Quirino Grandstand na kuha niya. Hindi ko lang matandaan kung pero alam ko nasa bandang likod siya ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Naka-shades at nakatingin kay dating Pangulong Noynoy Aquino habang nagtatalumpati siya sa kunang araw na siya ay na-assume ng opisina niya bilang Pangulo. Wala akong magandang paliwanag kung hindi dun sa nakita kong kuha ng video na yun habang nagsasalita si Pangulong Noynoy Aquino
nakita ko yung aura niya, naramdaman ko yung aura niya na parang medyo madilim. Hindi siguro dahil naka-shade siya, no? Pero parang ang pakiramdam ko sa kanya, may dilim, may madilim sa kanyang pagkatao. Hindi ko mawari, hindi ko kayang ipaliwanag, bagamat nakikita ko lamang. At nung lumalaon-laon, naiintindihan ko na kung ano yung madilim na bahagi na yon, yung aura niya. Ito na nga, marunong siyang marunong siyang makipaglaro, ma-anti o ma-pro administration man ang kanyang kaharap. Kaya niyang laruin. Katangian ng isang magaling na politiko. Ngayon, pagdating naman sa sistema ng kanyang pagsasalita, okay din naman. Masyado lang umu-over para sa panlasa ko yung pagiging makata niya. Gumagamit siya ng malalalim na Tagalog pero hindi angkop yung tono. Ika nga, parang napepikian ako doon sa ugali niya ng pagsasalita ng Tagalog. Di ba? Hindi ka pares talaga ng mga makakata. Parang gano'n, parang kinokopya niya yung isang makata kung magsalita. Maayos naman niyang sasalansan yung mga salita na nais niyang bitawan, pero para sa akin, napepekihan ako, hindi natural. Parang fake, gano'n. So, pagdating naman sa mga sa pangangasiwa ng Senado, wala tayong maipipinta sa kanya. Alam niya lahat yan. Siguro ang kulang na lamang pagdating sa kanya, dapat ma-priority niya yung mga batas na alam niya na mararamdaman kagad ng mga kababayan niya. At hindi basta-basta lamang pumapabor sa mga mayayaman at makapangyarihan. Kailangan maging balanse yan. Kasi pag hindi naging balanse yan, may isang paksyon na magagalit. Pag bumaba ang paksyon ng mahihirap, ng manggagawa, nating mga ordinaryong Pilipino, magagalit tayo. Mapagsasabihan natin siya. Kapag bumaba naman ang paksyon ng mayayaman, lalong masakit dahil siyempre, maapektuhan ng mga politiko at maaapektuhan din tayo. Kailangan alam niyang laruin o balansihin ang mga kapitalista at ang mga manggagawa. Kaya kailangan yung mga batas na priority ngayong 20th Congress ay mararamdaman o para sa masa, para sa Pilipinas talaga. Mapagkakatiwalaan ba si Senator Tis Escudero? Well, sa akin, hindi. Hindi sa akin. Maaring sa iba, mapagkatiwalaan siya. Pero alam ko, yung ganong uri ng pag-ugali ang magtutulak sa bawat politiko na maging maingat sa kanilang trabaho. Alam nila na may nagbabantay lagi sa kanila. Hindi yung yes man ka lang na, tingnan nyo, napakagaling netong si Sara Duterte, ang galing, sila ganito, ganyan. O kaya, si Bongbong Marcos, ganito. Ang dami ginagawa. Mga sip-sip lamang po yan. Pag nawala na yung mga amo nila, maghahanap na naman sila ng bagong amo. Wala silang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam sa atin. Kailangan obserbahan lagi natin ang mga politiko na yan. Lalong-lalo na itong dalawa na to. Si Senate President Chis Escudero at si Speaker Martin Romualdez na ngayon ay namumuno sa kanilang mga ahensya. Ahensya ng Senado, ahensya ng Kongreso. So, dito ko muna tatapusin ng video na to. At sa susunod naman pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.